paano kung nakabili ka ng isang defective parts tulad ng isang fan motor natin? So, paano natin papaliwanag doon sa pinagbilhan natin? Or, nakabili ka ng board na defective, paano may papaliwanag na defective? At isang masakit pa nito, kung ikaw ay nakabili ng parts, tapos ikaw mismo ang nakasira. So, medyo masakit, ano? Ayan. So, ito yung tatalakayin natin ngayon. So, simpleng fan motor lang naman. And kung paano natin malalaman kung defective or good ang isang DC fan motor. Okay, good day. Ang topic natin ngayon ay yung ating ginagawang board. Actually, si Boss Lakay ang gumawa nito. Credit kay Boss Lakay. Okay na ito. So, ang error nito is CH10. Ayun. So, ang naging problem, CH10 is fan motor. So, ang CH10 maraming pwedeng panggalingan, pero ang tinutukoy niya is fan motor. Pwedeng nanggaling dun mismo sa board. Pwedeng nanggaling talaga doon sa fan motor. So, sa issue nito kasi na ginagawa na ito, o yung ginawa ni Lakay, ang naging problem niya, yung board. So, na-repair niya na yung board. Ituturo ko na lang kasi na-repair na ito pala. So, ang DC fan motor na ito, katulad nito, yung LG na ginagawa natin, once na lumabas kasi yung CH10 error na yan, so, ang focus kagad natin, pupunta tayo sa fan motor. May mga problem ito na kapag mabilis masyado yung ikot ng fan motor, maglalabas ng CH10. Kung hindi umandar ang fan motor, maglalabas ng CH10 error. Ayan, so ito yung common na problema natin. So, madami pang ito, sa katulad dito, simple, kung sasabihin natin, titingnan natin, simpleng problema na lang, kasi CH10 is common problem na lang, pero nahihirapan tayong i-resolve yung problema. So, katulad nitong issue na ito. So, ang hinahanap lang naman natin lagi dito, like DC fan motor, is meron tayong tatlong supply na 310. Okay, limang terminal pala ito. Yung 0, yung 15 volts, and then yung 1, 2, 3, 4, 5. Ito kasi feedback from galing sa system. Yan. Marami na tayong naitapik na ganitong problema. Okay. So, yung 310 volts, not exactly kasi unregulated. Ang regulated lang is yung 15. Ayan. So, yun yung pin number 1. Yung 0 is ito yung pinaka-ground natin or negative supply. Yun. Negative supply. So, ang 310 direct ito doon sa power natin. Kapag tinignan natin yung filter capacitor dito sa board natin, mapa indoor or mapa outdoor, ang pagkakadesign niya is nakadirect yan doon dito, or dumaan ng fuse. Yun yung 310 nakadirect sa primary supply natin na DC. Yung 15 volts natin, usually dumadaan ito ng regulator na 7815, pero yung pagkakadesign nitong LG na ito, dumaan siya sa transistor. Ayan. Gawin na natin base, collector, emitter. Okay. So, yung base is, ito yung isinuswitch ng system. Galing din ito sa system para mag-switch. Ang pinaka-short na paliwanag, dumaan sa switching na transistor. Okay. Bago siya magka-15. Kaya pag sinusukatan nyo ito, lapit mo ng konti. Kita ba yan? Maliwanag. Ayan. So, yung tatlo, makukuha mo lang is 310. Ayan. Ito yung ground. Yung kulay white, pagka nakatanggal lang pan yan o naka-off, yung 15 wala. Wala pa siyang supply. So, i-on mo siya para magkaroon ng 15 volts. Ayun. Kaya mahirap i-trace kasi ito dahil malalim yung connection o connector. Pero, subukan natin ipakita. Yan. Ikakabit na natin yung... Ay, okay. So, hindi ko muna ikakabit yung pan, ha. Para lang makita niya, ha. Yun.
Eto, focus mo dito, baby boy. Tingnan ko kung makasusundot natin. Itong itim is ito yung negative. So, positive 310. Unregulated to ha. Hindi eksaktong 310. Pero yan o. 312 ang kuha natin. Ito yung 15. Ayun. So, kapag naka-off yan, wala yung 15 na yan. Pag ini-on lang natin, saka lang siya nagkakaroon. Subukan natin i-off. Madilim ha. Dito. Yun. Pag ini-off natin, mawawala yung 15. Ayan. 0. Okay. So, hindi siya katulad ng iba. Kahit i-off mo, meron tayong 15 volts na nakukuha. Ito, nag-switch doon sa may switching transistor na binana. Ayun. Okay. So, ang naging problem kasi talaga nito, ito yung medyo hindi rin namin eksaktong mai-analyze. Kasi ang naging problem nga is CH10, ang problema is fan motor. So, ang tanong natin ngayon, paano nyo ba chine-check itong fan motor? So, katulad yan, kung bago ang fan, ito makikita nyo bagong-bago eh. Yung fan motor na to. Ngayon, nung ikinabit nila, may problema pa rin na CH10. Although nag-resolder si Lakay doon sa board na ginawa. So, napaandar na rin siya, umandar na. Pero ang ginamit naming pan is yung aming pang-testing na luma. Etong pan motor na nabili niya is defective. Yun, hindi ko rin ma-assure o masigurado kung talagang defective or nasira nung kanyang board. Or nagkaroon sila ng error, nagkaroon ng human error. So, hindi natin ma-conclude na gano'n ang naging problema. So, kung titingnan natin kasi yung ganito na board, fan motor. So, nalilito na. Pati ako nalilito na eh. Simpleng pag-check kasi ilagay yung tester. Analog lang pwede nang gamitin eh. Mahirap siyang i-check dahil ito mismong fan motor na ito is merong circuit, electronic circuit na nasa loob nito. Yun yung tinatawag na IPM module na nakakonect dito. IPM din na nagpapaandar nito. Kaya meron siyang 310 at saka 15 volts requirement supply. Ayun. So, para din siyang compressor. Dumaan siya sa IPM. Okay. Kapag ka yung ginamit natin is yung number 1 at saka yung ground, usually kapag ka tinester nyo yan na naka X1 kayo, sa tester nyo na analog, hindi nyo siya makukuha ng eksaktong, wala kang makukuha basta resistance eh. Ayan. Pero kapag ka nilagay mo yan dyan, tinutok mo yung tester mo dito, usually ang pan is tumitigas ang ikot. Pag hindi tumitigas ang ikot nito, ibig sabihin malamang sira. So ano lang ito, yung para na pag-check natin is based in experience at saka ito lang yung itang pwede na gamitin natin na paraan kung paano i-check. Or kung meron kang eksaktong board ng maandar din i-actual mo, yun ang pwede. Pero sa tester talaga, hindi siya basta-basta o hindi mo siya makukuha ang eksakto. Ito, tulad itong isa na to. Eksaktong pag-check. So ganun na lang muna ang gagawin nyo. So ilagay nyo sa X1, then tetesterin nyo. Usually may papalo na bahagya. Ayan, katulad niya, no? Meron kayong nakuha. Excuse. Yun. Yan, may nakuha kayong resistance. And then, ito is bahagyang tumitigas yan. No? Makikita nyo, tumitigas yung shafting niya. So pag tinanggal mo siya, maluwag siya. Okay. So itong isa na bago na fan motor na nabili nila, ayan. Okay, unang-una, wala kayong nakukuhang resistance dito. Pag inikot mo, maluwag. So, ibig sabihin, dito makikita natin na defective yung pan. Ang hindi lang natin may conclude kung nasira ba nila yung pan or sira yung nabili nilang pan. Okay, so pagka ganon, like,
bagong bili nyo yung fan, pwede nyo na siyang i-tester kaagad kahit hindi nyo ikabit doon sa unit. And katulad namin, minsan ginagawa namin ng video yung mga board namin na binibili bago namin ipadala doon sa nag-order din sa amin, or yung fan, hanggat maaari kung magagawa namin ng video para medyo safe siyempre safe tayo, safe yung nagbenta, or safe yung, at saka sigurado tayong maandar at maayos. Ayan. So tingnan nyo ito, kapag tinester ko, wala talaga siya open. So ayan o, open. Then ayan o, hindi man lang siya tumigas ang ikot. Parang pakinggan. Ayan. Ito, pares dito pang LG din to. Tingnan nyo siya. Pag tinester natin, mayroon akong nakuhang resistance, ohms. Then, tingnan nyo na. Pag iniikot natin, tumitigas yung shafting. Pag tinanggal ko to, maluwag. Yun. Doon sa iba, like ito, LG din to. Sa kahit malalaking pan, katulad nito, pang 3-tonner na, ganun din yan. Same din. Tingnan nyo. Makukuha natin dyan. Yung resistance lang, sa resistance, kung pagbabasihan mo lang resistance, hindi siya eksaktong makukuha mo. Pero, may reference ka na pwede mong gawin na yan. Hindi mo makukuha ang eksaktong resistance dito. Kung base ka sa resistance, ang titingnan mo yung magiging reaction ng pan. Tingnan nyo ito, matigas. Yan. Halos hindi mo maikot yan. Okay? Yes. Ayan. At saka, makikita nyo yung tester pans na iniikot. Sige, ikutin mo, baby boy. Yan. Yung tester nyo, gumagalaw ang resistance. Nakakaroon kasi yan ng DC voltage. Yan yung mga unang ginawa natin. Okay, tatanggalin ko to. O yan, maluwag na. O yan. Naiikot mo na ng maayos. Ayun. Okay. So, yun lang yung pwedeng paraan na i-check nyo yung fan na katulad nito na nabili nila. Kasi mahirap. Katulad dito, na ikabit na nila. So, mahirap na ipaliwanag ito doon sa supplier na sasabihin nyo na defective kasi naikabit nyo na. So, usually, dapat, bago mo ikabit, na-tester o na-check mo yung pan. Kaya lang, ang problema nyo nga is katulad nitong ganitong DC pan, wala kayong eksaktong pagkakabitan. Hindi katulad ng AC, pwede mong kabitan lang ng capacitor at supplyan mo ng 220 volts. Okay na, makikita mo na kung nagmaandar. O sa tester lang na analog, pwede mo na siyang i-testing. Ay sa katulad nitong DC, wala kang choice na mapapaandar mo. Yung ibang brand like Daikin yata, mahirap ding i-check. Hindi mo rin siya makikita kung good talaga o hindi. So magbe-base na lang talaga kayo sa error code. Kaya lang, katulad dito kung LG, pag lumabas ang CH10, pwedeng pan motor, pwedeng board, or pwedeng pareho silang sira. Yun ang problema natin. Kapag ka, ito tip ko na lang, kapag ka ang pan motor o yung LG nyo is naglabas ng CH10 at ang pan motor nyo naman ay mabilis ang ikot, huwag kayo magpapalit ng pan motor. Ang sira nun, nandun sa board, yung board nyo. Pero kung hindi umiikot at meron kang nakuha na yung sinasabi natin dito, yung 310 volts, 15 volts is meron kang lumalabas dito na output, usually, buo ang board nyo. Ang problema nyo, pan motor. Okay? So, tip na lang natin para ma-analyze nyo yung problema. Hindi yung nagpalit ka na kagad ng fan na ang problema pala is indoor, or nagpalit ka ng indoor, ang problema nyo pala is pan motor. Ayun. So, may mga problema din talaga na mahihirap. Katulad ditong isang nasa lamesa ko, nahihirapan kami mag-analyze doon sa problema. LG din ito. Kasi ang nadidetect niyang error is CH05. Pero ang nadidetect naman ang outdoor natin ay CH43. Minsan CH23. So, nagbabago-bago. Hindi natin kaagad ma-final kung marirepair ba natin kasi hindi natin alam kung saan tayo mag-start ng troubleshooting. So, i-observe pa rin namin. At ito yung mga problema na kailangan namin ng ibang board na pang-actual para i-run namin ang indoor or yung outdoor para ma-determine. So, sa ganitong problema at sitwasyon, medyo mahirap
i-analyze. Kaya nandito pa ito, nakapending pa sa lamesa namin. Hindi namin din ma-rush, hindi naman tayo pwedeng basta magtanggal ng parts. Dahil lalo yung minsan yung problema na simple lang pala is napapalaot pa. Tawagin natin, mas lalo napapalayo ang problema. Ayun, so yun lang naman. And binigyan lang natin ng tip. So kahit sa analog tester, pwede nyo i-check ang DC fan motor. Para lang sigurado kayo. So ilagay nyo lang sa X1 yung tester nyo. Then ikutin nyo. Kung tumigas ang ikot nito, ibig sabihin maaaring good ang fan motor nyo. Ayan, dito. Yung dalawang terminal na ito. Kahit naman doon sa ibang terminal, ganoon din eh. So nagkakaroon siya pag napasukan siya ng resistance or volts. Ito kasi 3 volts ang lumalabas usually doon sa out nito kapag naka-extend eh. Ayun. Tsaka pag tumigas ang ikot, ibig sabihin good din, pag tinanggal mo, lumalambot ulit ang ikot niya, sumaring good. Pero kung na-check nyo, hindi nagbago or hindi tumigas yung ikot nito, then makikita nyo is open or kahit nagkaroon ka ng resistance, baka naman shorted yung linya o shortage yung parts na nandun sa loob. So ganun din, hindi mo rin basta makikita. Pero yung pinakamabilis na pag-check nga doon is kapag may nakuha kang resistance, hindi eksaktong resistance ha, pwedeng mas mababa, pwedeng mas mataas. Then, inikot mo ito is matigas, yun, masasabi mong good pa ang fan motor mo. Okay? So, ayun lang. Yun lang naman, simpleng tip lang naman kung paano natin i-analyze yung problema. Kasi ang mahihirapan kayo mag-return ng parts eh. Sa katulad nito na naisalpak na nila, napaandar na, o tumagal na ng 1 linggo o 2 linggo na yung spare parts nasa iyo, hindi mo na i-report na defective. O kahit i-report mo na defective, so siyempre magkakaroon pa ng investigation or kasi medyo mahal eh. Depende na lang kung yung supplier mo is kilala mo na or kilala ka ng supplier na check mo talaga ng maayos yung parts. Pero kung hindi, syempre may doubt o may duda sa'yo kung naikabit mo ba ng tama. Kasi medyo mahal din naman. Once na katulad namin, supplier kami ng spare parts. Once na nagpadala kami ng spare parts at sabi nila is defective, yung parts na pinadala namin, hindi naman namin yun maisosurrender na or maipaparepand doon sa supplier namin. So yun yung problema din namin. So minsan consideration na lang ang nangyayari. Kung order ng bago, discount or something na i-refund. Ayun. Kaya minsan, hindi mo na iwasan kahit sa part namin, nag-aabono kami sa mga nag-order ng spare parts. Ayun. Okay na tayo. Ayos!